Please welcome Kuya Arnold and Diego! Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Kuya Arnold at ito si Diego. At kami po ay natutuwa na nandito po kami umaga sapagkat sineselebrate natin ang World Literacy Day. Ano yun? Ayun ay parang pangkabuong mundo na tayo ay mag-aaral at magbabasa ng mga libro. Pero bago yun, bago tayo pumunta doon, magpakilala ka muna ng maayos sa kanila. Okay ba yun? O sige, batiin mo sila. Sabihin mo, magandang umaga, good morning. Inglesero ka pa. O sige, ilang taon ka na? 8 years old. Ano gusto mo maging paglaki? Maging 9 years old. Hindi ka pa malaki when you're 9 years old. Ang ibig ko sabihin, pag malaki ka ng katulad ko, katulad mo, ano gagawin mo pag kasi laki na kita? Magda-diet. Ano ka ba naman? Hindi, syempre, nagda-diet na ako. But anyway, Diego, ano ba gusto mo maging, ay ibig ko sabihin, career? For example, ikaw yung maging engineer, maging doktor, maging police, or whatever. Gusto ko maging doktor. Gusto mo maging doktor? Oh, magaling. Pero dapat pag doktor ka magaling ka sa mga subjects sa school. Okay yun. Bawa science or astrology. Parang ganun. Okay ba yun? Sige, alam mo ba na ang planetang Earth ay ang pangatlong planeta mula sa araw? Alam ko yan. Ano ang katabi ng Mercury? 7-Eleven. Sus, nagbanggit ka pa ng kutindahan. Hindi yon. Venus. Yan. Sige. But anyway, ano nga ang gusto mo maging career bukod sa pagiging doktor? Gusto ko rin maging police. Gusto mo maging police? Maganda yun. Bakit mo gusto maging police? Para tulungan ang mga tao dito sa ating bansa. Tama yun. Kung ikaw ay pulis, dapat magaling ka rin sa mga tawag sa mga nangyayaring hindi maganda sa paligid. Okay ba yun? Alam ko yan. Really? Halimbawa, merong nangyari hindi maganda o krimen sa loob ng bahay. Ano tawag doon? Homicide. Okay. So, sige. At ano naman ang tawag kapag nagkaroon ng krimen sa labas ng bahay? Outside. Anyway, sige. Anyway, so, ang araw na ito, tulad ng sabi ko sa iyo, ay magbabasa tayo ng isang libro na sinulat ni Rebecca Añoñuevo. At ito'y ginuhit naman ni Ruben de Jesus. Kaya okay ba sa iyo na gawin natin yon? Sige, makikinig ako. Pero ito ay kwento ng isang manok. Marunong ka ba sa mga tunog ng manok? Sample nga ng tunog ng manok. Tak, 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 talak! Aba, okay yan. Ang galing. Halimbawa, hindi manok. Kasi baka may mga iba pang hayop kang alam. Meron ka bang alam na ibang hayop? Aso. Anong aso? Pusa. Meow. Galing ha. Dinosaur. Dinosaur? Oo, dinosaur. Ay, alam ko yan. Ano tunog ng dinosaur? Ganito. I love you. You love me. Hindi dinosaur. Dinosaur yun. Sino ba yun? Si Barney. Sige. Anyway, tutuloy na tayo. Okay? At alam mo, ang sabi ko nga, ang title nito, ang mahiyaing manok. Makinig ka mabuti. Okay, sige. Parang hindi napapagod ang mga manok ni Mang Oka. Pag nagsimula ang isa, susunod ang iba sa pagtilaok, halos oras-oras mula umaga hanggang tanghaling tapat. Hanggang hapon, hanggang hating gabi, lahat sila'y nakidilat. Lahat sila'y napupuyat. Taktalaok, 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 taktalaok. Taktalaok! Manok yon? Oo. So lahat sila ay tumataktalaok. Si Onyok, ang bunsong manok, ang bukod tanging nagmumukmok, namumulan na naman ang tuka at hindi pa rin makatilaok. Minsan, ang tuka niya ay bilang nangitim. Oo, nalublob sa putik sa loobang kulimlim. Mula noon, lalong hindi siya makatingin sa mga manok na salo-salo pa naman kung kumain. Lagi siya sa isang sulok, inaantok. Sumisingot, namamaluktot, tukay tumitiklop. Pag nagtangkang tumilaok, ubu-ubo lang ang tunog na kaya niyang ibuga. Akala tuloy ng iba, nakalulon siya ng itlog na kailangang iluwa. Itlog? Oo. At hindi siya ang manok na sa itlog nagmula. Tilaok na sablay, akala naman ni Onyok, parati siyang pinagtatawanan ng mga kapwa manok. Kaya't hindi matapos-tapos
Araw-gabi sa bakuran ang mga tilaok. Tilaok na tawanan. Onyok, sabi ng kalarong si Kokok, mabait ang mga kapwa manok. Gusto ka lang nilang matutong sumunod. Mag-ensayo ka sa pagtilaok. Tuloy-tuloy huwag matakot. Para ano't naging isa kang manok kung hindi rin lang titilaok. Nang ubos lakas, lubos-lubos. Mahal na kaibigang Kokok, ang sabi niya, bakit kasi isinilang pa ako? Paano ako naging manok ay puro naman ungol? Anong boses itong wala namang maitulong? Boses ba ang masahol pa sa may kalawang na palakol? Nakikinig sa tabi ang kabutihing ina. Hinihimas si Onyok, kinantahan, pinatawa. Onyok o Onyok ko, wala nang gaganda sa boses mong dahil musmus ay nanginginig pa. Kumururok si Onyok at lalong napasinga. Tumungo at sinubukang tumilaok mag-isa. Onyok, tumingin ka sa lahat ng manok. Walang nakatungo kapag tumitilaok. May palong o wala, puti man o pula, masayang nagigising, nanggigising ng masaya. Nakatingala sa langit, pinapagpag ang gilid, nagpupugay sa sarili at sa paligid. Tatak-talaok! Si Onyok, ang mahiyaing manok. Inuunat ang likod, ikinukuskus ang paa, itinaas ang leeg, inilatag ang pakpak. At saka tumilaok ng matinis at sunod-sunod. Tatak-talaok! Tatak-talaok! Ngunit hindi mapigilan ng batang si Onyok. Minsan ang sabi sa ina at kay Kokok, paglaki ko, ako naman ang magtuturo sa mga mahiyaing batang manok kung paano ang pagtilaok. Una, iunat ang likod. Oh, yan. Yan ang kwento ng mahiyaing manok. Again, kwento po ito ni Rebecca Año at guhit ni Ruben de Jesus. Hi, Diego! Hi, Ate Hi, ako Love! si Ate Love. Kumusta Ayan ka? ha, pasensya ka na, na-stroke ako. Walang ganun. O kaya healthy. Ay, Kuya Healthy ka naman. Tony. Hello! Diba? Ang ganda. Aba, palapakan naman natin muli, di ba? Siyempre. Yan, ang hirap kaya magganyan, no? Talaga naman, napakatindi, no? Okay, my friend. Bago ang lahat, maraming salamat sa The Storytelling Project ni Sir Daniel Benito. Ayan na, at sa kanyang mga kasamahan sa pagpapahiram sa atin nitong librong Ang Mahiyaing Manok. Of course, ito ay sulat ni Rebecca T. Adunuevo. Shoutout sa iyo, Miss Rebecca! Abay, lagi Hi, natin Ma'am Rebecca! Partner yan. At sa Ginoong Ruben de Jesus, partner natin sa mga storytelling segments natin sa Art Angel dati. At ang mga kapanabayan, kaibigan, siyempre ni na Kuya Ogie Rivera. Kuya Ogie, Ate Mike, hello! Ay, naku, ang ganda ng kwento, no? Napakaganda ng Sa kwento. mahiyaing manok. Oo. Yun po ay tungkol sa pagde-develop ng confidence, di ba, Kuya Arnold? Nakakatuwa. Ito pa ang ginagawa niyo po, bukod kay Diego, mayroon pa po ba kayo ibang mga puppets? At ito na po ba ay dati niyo na pong ginagawang parang part ng inyong act, ng inyong advokasya? Mayroon ng storytelling, bukod sa iba't ibang mga setup. Tama po, Kuya Tony Pet. Actually, for more than 2 decades, Opo. Wow. ay may advokasya kami ng aking pamilya, na magbigay ng kasiyahan at the same time, educate yung mga kids, mga unprivileged kids, yung mga nasa mga depressed area, yung mga kids with cancer. So for more than 20 years, yearly, yun po ating ginagawa. Heart. Kasama po si Diego, syempre. Yay! Opo. Ang bait mo, Diego. Thank you po. Ang ganda nyo. Ay, thank you pakisabi sa barangay. Oh, sige po. Ibang skill, no? Ibang skill, ibang talento, Sobra. kakaibang high talent, high skill itong yung iba-iba ng boses, tapos Ventriloquist. yung ventriloquism, saka yung hindi nagsasalita, bibig. hindi gumagalaw, Paano hindi ba ano bumubuka. bang tips at maaari yung i-share sa mga gusto maging katulad Actually, niyo po? napaka-basic lang po ng ventriloquism. And ventriloquism is just another style or technique of puppetry. No? Marami Opo. kasing klase ng puppetry. And yung ventriloquism are very famous sa Western countries na na-adapt po natin dito sa Pilipinas. Besides sa mga typical hand puppets na nakatago ang puppeteer. So ito po, simple lang. Siguro, nung nag-start po ako, talagang kumagat lang ako ng lapis and I'm trying to talk to my family na nakakagat ng lapis. Opo, And you opo. have to practice how many hours a day po para talagang ma-master nyo. Imagine yung 2 dekada na
mahigit Yes po. 2 dekada na niyang ginagawa. So, Professionally, pero bata pa siya ginagawa na niya. oo, ang Diba? galing, Opo, diba? pero Barbie po ang laro ko noon. Opo, opo, opo. Okay, gusto ko rin pong malaman na, sir, kung, di ba, ngayon, eto si Diego, may boses kayo ni Diego. May iba pa po ba kayong mga boses aside from Diego? Yes Or po. character na hinahawakan? Yes po. So far po sa bahay ko, siguro I have more than 2 dozen characters or puppets. Opo. May mga hayop, Opo. may mga lolo, may mga middle-aged daddy, Iba-ibang parang karakter ganun. yun. Iba-iba. Depende po sa pangangailangan ng storya. Correct. Depende sa project. Opo, opo. And do you make your own puppets? Kayo Yes po po, gumagawa? some of my puppets po, sarili kong design, Opo. pero Wow! meron po akong maker. Meron po akong Uy, may maker! At syempre, si Sir Arnold din po ay miyembro ng International Ventriloquist Society dito po sa Philippines. Tama po ba? Tama po. Paano pong sumali dyan sa grupong yan? Kailangan po ba professional o pwede pong mag-training? Ang IVS Philippines po kasi is an exclusive group, meaning it's through invitation lamang. Opo. Even though there are other puppetry group here in the Philippines po, pero yung IVS International po kasi talaga parang ito yung mga seasoned ventriloquists na in the country. Kaya if you want to join us, pwede naman po, pero Ayun! they need to be trained by our members, yung Gaano mga katagal seniors. ang training, Sir Arnold? Normally po talaga mga 2 to 3 months lang Oh, naman. Basic, wow. at least Opo, basic basic. pa lang yun. And then, normally, sinasalang talaga namin sila sa mga events to That's practice. Kasi po experience ang best teacher. Yes. So po. kailangan Always. ma-immerse sila at Correct. talagang ma-experience But you sila. need to have ang, the basic skills. Artistry. Opo, Kailangan para matutunan malinang- na. Sir, at saan malinang kayo ang pwedeng artistry. makontak in case na gusto ng ating or may mga interesado ang ating mga kababayan? Saan po maaaring Saan kayo pwede makipag-ugnayan? Of course, IVS Philippines, may sarili po kaming page, yung International Ventriloquist Society Philippines na page. And then my own personal page po, Amazing Arnold. That's my stage name. Just look at Facebook or Instagram or just type it in sa Google po. Lalabas na lahat yan, yung mga Yehey. information na yan. Maraming salamat!